Sa talakayan na aking napiling bigyan ng reaksyon, ang kontrobersiya tungkol sa pagkakapasa ng Batas Rizal o Republic Act 1425 ang pumukaw ng aking atensyon sapagkat sa kasaysayan pala ng Pilipinas ay may dalawang grupo ang tunggaliang naglalaban sa panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay at ito ay ang pro-Rizal na nagsasabing dapat gawing compulsory reading o itinakda ng batas na obligasyong pag-aralan at basahin ng mga mag-aaral ang literaryong likha na Noli at Elfili ni Rizal. Salungat naman dito ang mga anti-Rizal sapagkat ang mga akdang ito ay naglalaman ng mga kaisipan na kontra sa pananaw ng kaparian ng relihiyong Kristyanismo. Sa kanilang palagay, ito ay isang pananabotahe sa simbahang Katoliko dahil alam naman nating tuwirang inaatake ni Rizal ang dogma at praktika ng kanilang simbahan sa nobelang Noli. Sa aking pananaw, tama lamang na ipasa ang batas na ito sapagkat makakatulong ito sa henerasyon ng mga kabataan sa hinaharap at sa mga susunod pa na maintindihan ang konsepto ng nasyonalismo at ipaglaban ang karapatan sa mga bulok na sistema. Hindi lamang malinaw sa aking isipan kung bakit tinututulan ito ng relihiyong Kristyanismo. Sa aking isipan, pinapakita lamang ng mga tutol na sila ay kampi sa mga taga-usig at may plano silang ipagpatuloy na bulagin at kontrolin ang mga Pilipino na hindi makalaya sa panggigipit ng mga Amerikano. Sinasang-ayunan ko si Guevara na ang pagtutol sa SB 438 ay direktang pagsuporta sa mga manlupig na Espanyol sapagkat kung ikaw ay kapatid nating Pilipino at akalain mo kami ay hindi mo kami ilalagay sa kapamakan bagkus makikisa ka sa amin na mapalaya ang bawat isa sa kamay ng manunupil. Hindi ko rin sinasangayunan ang sinabi ni Jose Ma Hernandez na immature at walang kakayahan na basahin ang likha ni Rizal ng mga estudyante. Paano naman niya nasabi yun? Sinasabi niya bang mahina sa komprehensyon at pagbasa ang bawat Pilipino? Mayroon tayong mga guro na gagabay sa mga estudyante na maintindihan ang literaryong magiging tulay upang mamulat at maging inspirasyon ang mga nobelang ito sa pagbabago ng sistema sa Pilipinas, maliban kung sila ay kalaban rin ni Rizal. Ang pilat ng kontrobersyang mga naganap noong 1956 ay may pagdurugtong sa kontemporaryong debate sa kasalukuyang panahon. Hindi man ito tungkol kay Rizal, ngunit ang sitwasyon na paghahati-hati ng pananaw sa iba't ibang sektor ng lipunan sa isyong panlipunan ay may hahambing rin sa sitwasyon noong araw na ipinatupad ang Batas Rizal o Republic Act 1425. Sa kontemporaryong debate tungkol sa pagsusulong sa batas para sa reproductive health, maaring maiugnay ang Batas Rizal sa usapin na ito sapagkat tinututulan ito ng simbahan ng Katoliko o pro-life sa paniniwalang ito ay laban sa buhay at pampamilya at sapagkat pinaninindigan ng simbahan ang kanilang konserbatibong pananaw. Kinakampanya at hinihikayat ng simbahan ng Katolika ang sambayan ng Pilipino na suportahan sila sa laban na ito. Ngunit ang kabilang panig o mga pro-choice naman ay naniniwalang malaking tulong sa Pilipino ang pagpasa ng RH Law upang makontrol ang paglobo ng populasyon ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng contraceptives. Ngunit masalimuot rin ang pinagdaanan ng RH Law sapagkat umabot ng 30 na taon na diskusyon at pagtatalo ukol dito at kabi-kabilang rally rin ang naganap upang ipahayag ang kanilang pagsalungat. Bagabat ito ay naisabalas na, may mga ilang pagtatalo pa rin ang lumilitaw kahit kita naman ang positibong epekto nito para sa pagpaplano ng pamilya. Sa isyu naman ng diborsyo, maaaring mapansin na pagkakaroon ng iba't ibang pananaw at paninindigan kaugnay sa mga moral, relihiyoso at sa legal na aspeto ng buhay ng tao. Ayon nga kay Senator Hontiveros, sinabi niya na ang divorce bill ay pro-life o pro-family at pro-children dahil nirerespeto nito ang desisyon ng mag-asawa
na maghiwalay sa isang relasyon na hindi na sila masaya. Binibigyan din niya na pinoprotektahan ng batas na ito ang mga anak na malayo sa mapang-abusong sitwasyon, emosyonal o physical man sa loob ng kanilang pamilya. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Catholic Bishop Penny Tartad dahil itinatawid lamang nito ang pamilya sa pagkakaroon ng sirang pamilya at magdudulot pa ito ng trauma sa mga bata. Ano man ang maging pasya, mahalaga ang masigasig na pag-uusap at pag-aaral sa usaping ito upang mapanatili ang respeto at pag-unawa sa iba't ibang opinyon at pananaw ng mga individual at grupo sa lipunan. Mas malalim naman ang debate pagdating sa usapin ng pagpapasa ng SOGI Bill dahil may mga grupong relihiyoso at politika na naglalabas ng kanilang mga pananaw laban dito na nagdudulot ng pagtatalo sa lipunan dahil sa hindi pantay na pangkarapatang pantao at pagtanggap sa lahat ng uri ng kasarian at pagkakakilanlan. Sa usapin kasi na ito, hindi nagtatagpo ang progresibong pananaw sa tradisyonal na pananaw. Kaya napaka masalimuot na proseso at diskusyon ang idinulot nito upang mapakita na mahalaga rin ang SOGI para sa diversidad ng lipunan. Nagkaroon pa nga ng mainit na debate dahil hindi pumapabor ang ilang senador na ipasa ang same-sex marriage sa Pilipinas dahil ito'y labag sa turo ng simbahan. Ngunit pinabulaan na naman ito ni Bataan Representative Geraldine Roman nang layunin ng SOGI Bill ay proteksyonan ang karapatan ng LGBTQ+ community sa diskriminasyon at pang-aabuso. Sa katunayan pa nga, sakop rin ng batas na ito ang proteksyon ng mga heterosexual para proteksyonan ang kanilang karapatan. Sa huli, kahit na mabagal ang pagsulong ng SOGI Equality Bill, ay nagpapakita naman ito ng kalagahan sa talakayan ng karapatang pantao at diversidad na pananaw ng lahat ng mamamayan. Iba-iba man ang ating pananaw at opinyon ng mga tao dito, pinaniniwalaan ko na may mabuting hangarin at magagamit natin ang SOGI Bill kung nalalabag ang ating sexual orientation at gender identity expression at iba pa.